para po sa Panginoon. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed it to see the man condemned to die on Calvary. He was pleading for a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the sword of those who cried out of his hands. God be Dolorosa, goes away to suffering, like the Lamb in the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road and give his life for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay, at napagmasdan nila si Kristo'y nahatulan mamatay. Duguan at mayroong latay ang buhay kawan, at sa ulo'y may korona na dinig, at sa bawat habang niya pagkamat ng mundo'y narinig. Sa bukas ng pagdurusa na tinahang ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Tayo ay pinili niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis, tayo'y tumigis sa krus na ganap ang kanyang kasabi. Sa landas ng pagdurusa namatay siya upang tayo'y matubos. Tayo ay pinili niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan, ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Amen. Talaga naman. Yan ang tinatawag na
The road to Calvary. The road to Calvary. The road to Golgotha. The road to Golgotha. Grabe, no? The suffering of the Lord Jesus Christ is our salvation. Tandaan niyo yan. When we are talking about baptism, sabi nga, we are planted unto His death, for we are crucified with Jesus Christ. No? We are crucified with Jesus Christ. Sabi nga ni Apostle Paul, I am crucified with Him. Okay? That is why, sabi nga ni Apostle Paul, my life which I now have is para sa Panginoon. Buhay natin mga kapatid, after nung maligtas tayo, para sa Panginoon yan. Amen? Salamat sa Diyos. What a beautiful song. Yun pala yun, ang Dolorosa. Ang Dolorosa is a street. Pinagdaanan ni Jesu Cristo, no? Via Dolorosa. Via Dolorosa, parang Avenue. Dolorosa Avenue. Talaga naman. Okay. Amen mga kapatid. So, tayo po ay tumayo at magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Brad, open the Bible in the book of Matthew chapter 18 verses 15. Sabay-sabay natin basahin natin ng salitan. Ako muna yung mauna. Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Sa verse 15 and follow. Pagdating sa 20, sabay-sabay natin basahin. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. In verse 19 again, and I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Sabay-sabay tayong basahin. For there, where are two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today's worship. We thank you, Father God, that all the brethren were here, able to hear thy words, and we're praying through thy Holy Spirit, the promise that dwelleth in us, to guide us and help us to understand thy words, that it will be useful, O Lord, in our daily walks of life. We pray thee, O God, to keep this place always secure. Bless me, bless everyone as hearing thy words. Bless me in preaching thy words. In all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Pwede na kayong mupong kapatid. Last week, napakaganda ng topic natin. It's all about marriage. Tumalon tayo eh. Bumalik tayo ngayon. No? Last week, I tend to preach about, the title of the message for today is Forgiveness. Forgiveness, because in this chapter, it talks about in verses 15 to 20, it talks about the sin of thy brother, of thy brethren. When a brother or thy brethren transgress or committed sins against you, or he committed sin out of his consumption or whatsoever, those brethren na tayong mga malago, we will confront them in a way that we will going to restore them.
Di ba? Pag may kapatiran na nagkamali, nagkaroon ng earring questions inside the church, the main purpose is to restore. Yan ang purpose, mga kapatid. Even the Lord Jesus Christ, He wanted to restore mankind to God. Ganon yun eh. Yan ang prinsipyo ng Panginoon. And then, following, sa mga chapters na yan, ay yung, ang verses na yan ay in verse 22 going to verse 35, it talks about how often naman na you will forgive your brethren na nagkasala. Ganun yan. Yung una, pagka may kapatiran na nagkamali or nagkasala, you are going to confront them. Alright? And then, ang sumunod naman, how often naman, or how long, or how many times, how much is much, you are going to, or how many is many, you are going to forgive the erring brethren. Yan ang topic naman ng sumunod. No? So, yan ang pag-usapan natin. We are going to summarize it all in a title called Forgiveness. Okay? Because we owe forgiveness sa Panginoon. Okay? Pinatawad tayo ng Diyos eh. So dapat nga magpatawad din tayo. Ay talagang wala ka namang utang na loob talaga. Pinatawad ka nga ng Panginoon, and then ikaw hindi ka marunong magpatawad. Parang ganun lang eh, no? So, nagpapatawad ka because God forgive you. Yan man yan ang bottom line dyan. Alright? So, ganun ang title of the message today, Forgiveness. Forgiveness to those who wrong us, or to those who transgress against us. Even in the model of prayer, nandoon din yan. You will forgive, or we will forgive others. We will forgive others as we ask forgiveness from God. We will forgive others the same as ang Diyos ay nagpapatawad sa atin din. No? So, ganun siya. Ngayon, ang sabi dyan sa verse 15, sabi nga, brethren, generally speaking, the Bible is commanded us. The Bible is commanded us to forgive. Do you agree with that? Inutusan tayo ng Panginoon, inutusan tayo sa pagitan ng salita ng Diyos na we will forgive others. Wala namang perfecta sa atin eh. Ako nagkakasala, or magkasala, the same way as you committed sins or will commit sin, wala namang perfecta sa bawat isa sa atin. Yan man ang katotohanan. Because all are sinners before the Lord. Tama ho ba? Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 3, maliwanag nga doon eh, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi naman lahat eh. Ang lahat na kasala, mga kapatid. Oh. That is why there is a word called forgiveness. Sabi nga dyan, we will forgive others who wrong us, and we will seek forgiveness when we wrong others. Kung tayo naman nagkamali sa ibang tao, we will seek forgiveness. And if others committed sin against you or to us, we will forgive them. Even if he will not ask forgiveness. When Jesus Christ on the cross, mga kapatid, when he crucified on the cross, he himself said, "Oh Father, Father, forgive them, for they knew not what they are doing." Tama ba? Hindi naman alam ginagawa nila eh. Minsan, ang mga tao na nagkamali, ang nakasala sa atin, intentionally or non-intentionally, minsan hindi nila alam yung ginagawa nila eh. Ganun man yun. Oh. And then, sabi dyan, when we do this, brethren, the principle of forgiving, we follow Jesus Christ's example. We follow Jesus Christ's example if we forgive others. And if you do not, kaninong ihemplo ka sumunod?
Dalawa lang ihemplo ni Satan at ihemplo ng Diyos. Tandaan niyan. Kung ang Diyos marunong magpatawad, si Satanas, mga kapatid, hindi talaga siya marunong magpatawad. Aangkinin niya lahat yan. Even ikaw, itutuksuhin ka ng tutuksuhin, sisirain ka ng sisirain. Because God has a principle of forgiving others, while Satan is not. It is Christ's example who extends to us the ultimate forgiveness. The ultimate forgiveness. That's why we got saved. If there is no ultimate forgiveness from God through Jesus Christ, very clear that we cannot have salvation at all. God forgive us, that's why we got salvation. We got saved. Binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. And so therefore, dapat naman marunong ka rin magpatawad ng iba. Pastor, paano niyan pag inabuso ka na? Talaga naman meron talaga. Alam niyo, ang tao talaga minsan mapang-abuso. Meron ganyan. Meron ganyan. Ang tao minsan mapang-abuso. Pinatawad mo, ay talaga namang abusuhin ka na abuso. Meron ganun din, mabihira. Meron naman talagang taong ganyan eh. But anyway, when you forgive, do not forget that when you forgive someone, you follow the example of the Lord Jesus Christ when He ultimately forgave mankind. Amen. When God forgives us, we are free from guilt and restored to our fellowship with Him. Nakikita niyo ba yan, mga kapatid? Nung pinatawad tayo ng Panginoon, we actually restored unto Him. Tama ho ba? We reconciled unto Him. Our fellowship unto Him. When God forgives us from our transgressions and sins before Him, we are restored actually. We are reconciled unto Him. Amen ho ba? That's the meaning of reconciliation. Amen? Amen. When we forgive someone who has wronged you or who transgressed us, you are free from number one, bitterness. Pag may bitter ka pala, kapatid, bitterness, ano bang bitterness? Bitterness Tagalog, ka ng asim, ka ng ano ang tawag niyan? Ampalaya, no? Wow. Ang buhay mo, kapatid, ay so pait. So pait, so ampalaya. Bakit? Bitter gourd ka ba? Bakit? Ang pait mo eh. Minsan, katikim na gud ako ng tao na mapait. Nung hinalikan ko ang aking anak, si Princess, ang pait naman ng laway mo, ang ano mo, yung pawis mo. Wala kang ligo, no? Ang hirap niya, no? Sabihin mo yung misis mo, ang pait-pait mo naman. Bakit? Yung pawis mo, ang pait eh. Di ba dapat maalat? Pang sinigang. Ako ano ko eh, mapilyo ako sa asawa ko eh. Ang asawa ko minsan manghihingi ng manghihingi ng kiss ba? Minsan matanda na ko tayo. Matanda, dilaan ko yung mukha niya, basta kayo. Ayaw niya na eh. Hala. Ano, aso ka? Alat. Pwede na pang sinigang. Anyway, when we forgive someone, brethren, who has wronged you or who has wronged us, we are free from bitterness and resentment. Resentment meaning, yung ano ba yung resentment? Parang toxic waste, parang hindi magandang treatment, parang basta hindi maganda. Ganun. We are free from it. Pag nagpatawad kayo ng kapatiran, pag nagpatawad kayo ng mahal niyo sa buhay, by the way, our family is our brethren also. Kung pareho kayo naglilingkod sa Panginoon, they are your brethren. At kung marunong ka magpatawad sa kanila, mga kapatid, you are free from bitterness and resentment. Amen ho ba?
Ganon ka-importante at kahalaga yung marunong ka magpatawad. Amen. Oo. Pastor, paano pag ang amo ko na ang talagang grabe ng abuso, parang ako lang ba? Ganito, ganyan. Ganon ginagawa ng pambira, patawarin mo. Oo. Mahalin mo pa rin. Oo. Pero ang pinaka-the best na pagmamahal mo maibigay sa kanya is, you will pray for him. Yes. Amen. Oh, hindi yung you love them because you have a affectionate ganon sa kanya. No. You love him because you are praying for him. Amen? Ganon siya. Then, the bitterness and the resentment will saturate you, will toxicated you, no? Like waste, no? Yung mga dumi. Ano ba yung mga saan mo ba makikita yung mga toxic waste? Waste. Siguro sa mga chemical industries, hospitals, no? Oo. Grabe siguro yung mga toxic waste dyan, no? Oh. So, ganon kapatid, yung resulta ng isang kasalanan, grabe talaga, no? Ang resulta o ang naidulot ng isang kasalanan, mga kapatid, sa tao. Minsan, pag sa mga kapatiran inside the church, in the family, talagang ang bigat ng problema pag kasalanan na talagang pinag-uusapan. Oh, and if you know how to forgive them, forgive the brethren, forgive your family members, abay, makikita mo, pag marunong ka talagang gumawa niyan, makikita mo yung aura ng mukha mo, ay iba talaga. Oo, hindi yung ang pait-pait. Ganun man ang napakagandang pag may pagpapatawad sa isang pamilya, sa isang church, no? Ganon ang magiging resulta nun. Even when you ask forgiveness unto God, your fellowship with Him will be restored. And you have that kind of joy in serving Him, the fellowship with Him, the fellowship with the Holy Spirit, your conscience, mga kapatid, when, ano yun? Sa akin ba yun? O hindi? Hindi sa akin yun? Kasi nagre-record ako eh. Oh. So, ibang klase ang fellowship natin sa Panginoon, kapatid, when you ask forgiveness from God kung ano ang ating pagkakasala. Amen? Di ba napakaganda? You will restore your fellowship with God. Amen? Sa atin sa church, sa family, ganun din. That's why, mahalaga ang tinatawag na forgiveness. Amen? Amen. Pastor, paano yan? Kung ayaw mag-concede niya, ayaw umamin. Oh. Lalo na yung mga kalalakihan daw. Ang prinsipyo nila, huwag magpahuli. Pag nahuli, huwag umamin. May ibang klase ano? Ibang klaseng prinsipyo, Brad. Huwag magpahuli. Pag nahuli, huwag umamin. Grabe. Ibang klase. Matinik. Katulad ng bangus at madulas katulad ng palos. Abay, nagtanong ko si Joy, ano yung palos, Pastor? Na, sa Bisaya, halwan, maguna, hito ba? Ganun ba yun? Ganun yung palos. Madulas. Oo. Ang dulas-dulas. So, ganun ka-importante ang forgiveness, kapatid. Now, pag dumarating ang punto na ang iyong kapatiran, let's say, sabi, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Alright? So, ibig sabihin, mayroong confrontation. Hindi naman confrontation na rebuke na, ikaw, grabe yung kasalanan mo sa akin, tapos sasama ng loob mo, ganun naman. Pwede mo naman simple kausapin mo siya ng normal eh. Halimbawa, sa mag-asawa, brethren mo man yung asawa mo, kapatiran mo yan. Pambira. Ba't sinabi kanina? Ano mo sinabi kanina eh? Nasaktan ako eh. Ba't naman sinabi mo? Sabi mo, support ako eh. Pambihira. Hindi naman. mga joke ba ng mga bata ba? Ganun ba yun? No? Minsan, pag nagkasala ka sa iyong kapatiran, minsan ng iba, tinitiis na lamang. Meron ganun. If you love thy brother, you can rebuke him. You can ask him nicely. In a way na hindi ma-offend. Ganun lang yun.
Pero parang bihira lang yata yung ganun, ano? Yung ma-offend mo yung kapatiran mo. Kung ang mga kapatiran ay sensitibo talaga sa ibang kapatiran, bihira ka lang makakita na ma-offend yan. Oo. Kasi, halimbawa, ano ba dito? Sino bang na-offend dito? Na-offend lang naman tayo pagka minsan ang dila natin, hindi ba nag-iingat ba? Oh, we are commanded in the Bible that we in our conversation, brethren, in our tongue, we can be able also to tame it, to control our tongue. Our conversation should be seasoned with salt. Ika nga. Meron ganyan eh. That is why we ought to talk and speak about how to have a graceful conversation. Yung mapagbiyaya ba na conversation ba? Hindi yung parang mga salitang kanto. Kasi minsan, ang mga salitang kanto, mga kapatid, yung mga ano ba na nakaka-offend yan minsan. Oh, lalo lang pag hindi ka kilala ng isang kapatiran. No? Oh, ganon. Meron siyang ganyan. So, now, pag nagkamali daw sa iyo ang isang kapatiran, ask him his fault. Confront him. Confront him in a way that you will confront and address what is the problem, what is the sin. Hindi yung confront him objectively. Mali yun. Yung object mo talaga siya para sirain mo buhay na. Hindi ganon. Ang object mo is the sin itself. Is the fault. Oh, iyan ang i-address mo, hindi yung tao. Ang tao kasi minsan, objectively, he confronted or he confront a person, hindi yung ginawa ng kasalanan. Oh. So dapat ang object natin ay yung fault. Amen ho ba? Pag hindi siya makinig sa iyo, you can bring one or two brethren na ma-establish ang kanyang pagkakamali. Alright? Ma-establish ang kanyang pagkakamali, hindi siya. Ang pagkakamali lagi. Now, I will give you an example. Recently, mayroong problema tayong kinakaharap, no? At alam naman ninyo na we will confront the brethren. So, we have planned na ang pag-confront natin sa pagkakamali, pag napatunayan na mali, ay talagang we will bring someone with me. Okay? And I have decided na isang mag-asawa ang dadalhin ko pagka nakausap ko siya. Pero hindi na nga nangyari. So that is how we are going to handle cases inside the church. Amen? Hindi yung katulad ng iba na dahil sa ang tingin niya sa sarili ay mataas siya or anuman ang dahilan na mayroon siyang kung sino siya. Pag nagsalita, wala nang pakialam kung masasaktan na itong isang kapatiran natin. Mayroon ganyan. Inside the church, mayroon. Na even in the Philippines, wherever in the world, mayroon talaga inside the church, many churches na inside the church, mayroon talagang tao dyan na wala siyang pakialam. Pag nakakita siya ng kasalanan, ganito, kung magsalita, talagang grabe. Kung makakompronta, minsan, na-offend na, hindi na magsimba ang isang kapatiran. Meron ganun. That is why we should have to have a godly and a biblical way how to handle specific issues in the church. Katulad nito, kausapin mo, 2 or 3 para ma-establish yung ginawa ng issue or ginawa niyang fault. Pag ayaw niya makinig talaga mga kapatid, that is the time you will bring it to the church. Usually, church, a pastor also is a member of a church, brethren is a member of a church. Therefore, pag mayroong mga issues dyan inside the church, may fault, may wrong, may transgression dyan, when we confronted them before the church, kaya nagkaroon ng congregational apology. Tama ho ba? Ganun yan, kung ayaw makinig. Sa aking experience mga kapatid, mayroong isang kapatiran na talagang pinanindigan na good nila na mali sila, talagang ginajustify nila. Nandoon na may asawa, tapos nag-asawa dito, ganito, ganyan. Tapos, ang gusto ng karamihan, magkaroon ng congregational apology. Paano magkaroon ng congregational apology yan? Nag-asama nga pinakasal pa nga
Pag nagkaroon ng congregational apology, meaning, dapat maghiwalay kayo para may apology. Anong apology na gagawin? Apology lang na ginawa nila yan. How about the restoration? Anong restoration na pinag-usapan? Wala. So, ang gagawin natin dyan, wala silang ministry. Hindi sila pwede pwede mag-preach, hindi pwede mag-choir. Iba ba? Ganun nga ang sitwasyon eh. Di ba? Pero hindi eh. Ang gusto pala, pag mag-congregational apology, i-restore lahat ng ministry niya. Mag-preaching din. Kalayo. Ibang klase. Hindi, yun. Kasi, ang tinamaan dyan mga kapatid is the doctrine of marriage. Maliwanag. Yun. Pag doctrine of marriage ang sinasagasaan mo, doktrina yan eh. Di ba pinaliwanagan natin last week? Anong ibig sabihin ng marriage? Di ba? Matindi kaya ang doktrina ng marriage. Ngayon, iba, ano lang yan, yung parang usapin na lang. Hindi po pwede. Tapos sabihin, hindi naman absolute yung sinabi na Apostle Paul. Kasi ginawa mong justification kasi gusto mo doon ka lang sa book of Matthew, but Mark and Luke, doon ka lang mag-concentrate kasi doon mayroong sinabi na divorcement. Pero kung basahin mo kay Apostle Paul, maliwanag doon ang doktrina ng marriage. Tapos sabihin mo ngayon, hindi absolute ang teaching na Apostle Paul. Ibig sabihin, wala ka ng pinagkaiba na sinabi mo na hindi absolute ang teaching ng Diyos. Salita ng Diyos yun eh. Whether it is an epistle of Paul to the Corinth, salita ng Diyos yun eh. If we study bibliology, salita ng Diyos yan. Salita ng Diyos yan. Ganun yun. So, amen, brethren. So, pag hindi makinig, bring it to the church. Pag ayaw makinig to the church, ano siya? Let him be a heathen man. Ano sabi dyan? A heathen man and a publican. Ano yung heathen man? Heathen yan, may kinaiinisan sa mga Hudyo. Sino yon? Mga publikano. Mga publikano, sino yung mga yan? Mga tax collector yan. Galit na galit yan ng mga Hudyo dyan. So, ang tax collector mga kapatid, ay abusado sa panahon ng Israel. They are abusive. They abuse their power. Ganun man ang BIR. Ganun ang BIR. Lalong-lalo na pangapugo na ang kaharap nila. Grabe rin, pirahan ng labanan dyan. Ganun. Kinainisan. Kasi tax nga. Ganun. Magkano income mo? Magbayad ka ng tax. Amen mga kapatid? So, ganun siya. So, ibig sabihin, ang unang pinag-usapan natin, it talks about transgression and how you will going to handle it. Amen? Paano mo siya dalhin? Paano mo siya i-deal yung mga issues inside the church? Alright? Now, pagdating sa 21, bigla tong dumating si Pedro, sabi na kay Jesucristo. Kasi nga sabi doon sa previous pa, let him be a hidden man and a publican. Now, sa mga sumusunod na verses in verse 17, 18 and in 19, it talks about first binding and loosing. Binding and loosing meaning, inside the church, if you impose a disciplinary action, yung madi ka ba, against someone, sa disciplinary action mga kapatid, sa binding and loosing principle mga kapatid, kung ano ang decision ng church or a pastor mga kapatid, na madisciplinary itong taong itong kapatiran pag ayaw makinig, then that authority na binitawan mo, when you bind it, binding meaning when you impose it, pagdating sa kalangitan, you have the authority and it is approved by God na magkaroon ng disciplinary action or binding law. Parang ganun lang yan eh. And if you losing, ibig sabihin, when you, the transgressing party, yung nagkamali or nagkasala, when he is free from it, meaning when he is loose
from it. Ibig sabihin, sa binding and losing authority principle, pag pinatawad ka na ng church, pinatawad ka ng pastor, amen na po yan, approved din yan sa Panginoon. Yan ang tinatawag na binding and losing principle of God. Hindi po yung katulad ng ginawa ng mga charismatic brethren na I touch you in the name of Jesus Christ. Ikaw sakit, ikaw na anong sakit mo? Okay, I cast you out, ganito, ganyan. And then, whatever is binding on earth shall be bind in heaven, whatever losing in earth shall be losing in heaven. Maling application, brethren. Kasi, yung binding and losing, brethren, precedes after. Sumunod siya sa ganong problema, sa disciplinary action dyan inside the church. Yan ang ibig sabihin. That is called the authority of a church or the authority of the pastor, mga kapatid, when he impose a disciplinary action. Ganon po yan. Kasi ang binabasihan din yan ay it is based on the forgiving principle of God. Na pag pinatawad mo na, pinapatawad ka na din eh. Pagka you are binded, we are bound on it, abay sa Panginoon, approve din yan, nakabind ka rin, ganun yan. Hindi yung, I touch you, ganito, ganun, mali yan, hindi tama po yan. Natanong ko na yan ang mga pastor dyan. Alam ko na rin ang doktrinang yan. Amen, mga kapatid. Kaya nga, sinabi dyan sa last, brethren, again, I say unto you, sabi nga, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. There are some Baptist pastor na nagsabi na ito, mali daw yung prinsipyo na, kasi nabanggit ko rin yun eh. Pag tayo mga kapatid, we are talking, we are nagba-Bible study tayo or nagpipreaching, tas tatlo na lang tayo dyan. Bakit daw sinasabi ng ibang pastor na porke tatlo kayo, halimbawa nag-worship kayo tatlo, gather together in my name, ay nandyan sa kaligitnaan si Kristo. Ang sabi ng isang pastor, applicable lang daw yan sa prayer. Sabi ko, what? Oo, kasi may ibang mga panulat na prayer daw ng pinag-usapan. Sabi ko, dito naman sa book of Matthew, sinabi anything. Sinabi naman ng Diyos, anything, as touching nga eh, ang word eh, as touching anything. In verse 19 ba, tingnan mo. Again, I say that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. It can apply to all, even if it is applied to DA or disciplinary action, imposing of disciplinary action. You are bringing more brethren to be with you na mapag-usapan ng issues and problema na gawa niya, and then God is there. God is approving in it. Oo. Pero ang prinsipyo dito mga kapatid, sinabi, tinan mo, for where two or three or are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kasi sinundan niya as touching anything. Sana sinabi lang niya as touching of the DA lamang o disciplinary action in the church. Wala naman sinabi. Sinabi na dyan anything na yun. So therefore, pag under the hermeneutics principle of understanding the Bible, there are many kinds of principle how you are going to understand the Word of God. First, there is narrative principle, there is gap principle, there is tinatawag na application principle, there is historical principle, and there is also a spiritual principle. Ganun yan. So now, ang kasunod dyan, lumapit na nga si Pedro. Sabi niya, then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Sa makapitong beses ba? Kung siya papatawarin? Oo. How often? Gaano ba karami? Gaano ba kadalas ko siyang patawarin? Oh, Lord.
O, pag nagkasala siya, makapitong bisis ba? Ang sagot ni Jesucristo dyan, okay, Jesus said unto them, I say not unto thee until 7 times. Hindi ko sinasabi sa iyo na pag makapitong bisis mo lang patawarin ng isang kapatid na nagkasala sa iyo, until 70 times 7. Sa Book of Luke, sabi, ang pagkasulat doon, pag nagkasala daw isang mananampalataya sa iyo, isang kapatiran sa iyo, until 7 times, tapos bumalik siya, naghingi na naman ng patawad, nagkasala naman siya, naghingi na ng patawad. Makailang beses ko ba siya patawarin? May limit ba? Ang ibig sabihin dyan, unlimited ang iyong pagpapatawad dapat. Kasi ang Diyos, unlimited din pagpapatawad niya sa atin eh. Oo, tingnan mo naman. Araw-araw daw, ilan ginagawa mo kasalanan, tapos humihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon pagdating ng gabi. Bukas, gano'n na naman. May kasalanan ka na naman. Siguro, grabe talaga. Pag bilangin mo yung kasalanan mo, sobra-sobra na 70 times 7 is how much? 490. Sa tingin nyo, nakaabot na ba kayo ng 490 sins? The same way as you are asking 490 times seeking forgiveness unto God. Sobra na. Oo, sobra. Siguro, puno na yung salok ay. Kasi, sabi ng Diyos, sabi nga nila, sabi ni Fernando po, pagka napuno daw sa salok, kinakalos. Oh, yari ka ngayon. Oh. Kapatid, the principle of forgiving others is what? Always. The same as God forgive us always. Amen? Kasi kung may bilang ang ating pagpapatawad, abay, wala nang kapatawaran pagkatapos ng 490. Kasi may bilang eh. Always na patawarin mo ang kapatiran mo, mga kapatid. Pag lumapit sa iyo yan, nagkasala siya ngayon, lumapit siya, patawarin mo ako, Brad, Pastor, patawarin mo ako, talagang ganito, ganyan eh. Oh, patawarin mo. Bukas naman, nagkasala na naman ulit, patawarin mo. Bukas nagkasala ka sa Panginoon, pinapatawad ka ng Panginoon. Ano sabi doon sa 1 John 1:8-9? Tingnan mo, Brad. 1 John 1:8-9. 1 John. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. In 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin, tingnan mo dyan ang kasalanan na nagawa mo. Sins na binanggit. Pag sin kasi nung binanggit doon sa Book of Romans, iba po yun. Yung kasalanan ni Adam na naipasa sa sanlibutan. Oh. Alright? Ganun siya. And so therefore, tingnan mo, if we confess our sins to God, pagdating ng gabi, nang hingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako sa ginagawa ngayong araw na to. Patawarin niyo po ako. Nakapagmura ako, namura ko si Mrs. Oh. Lupit mo, no? Minumura mo si Mrs. mo, no? Wag naman. Grabe siguro, no? Minumura mo yung asawa niyo? Taas ng kamay. Grabe, no? No, Pastor, hindi ko minumura si Mrs. Minura ako. Walang hiya ka, nakakaloko ka, ganyan. Walang hiya daw, mabihira, walang hiya. Oo, ganun, no? Mabihira. PI ka! Oh, grabe, PI talaga. Okay. Kapatid, huwag niyong murahin ang asawa niyo, ha? Kawawa naman. Kahit panahingi ng padala sa inyo yan. Well, pagtiisan niyo. Ganun lang. Kasi nga, grabe naman ginagawa din ng mga asawa natin. Oo. Naglalaba. Katulong na nga sa bahay daw eh. Tagaluto pa. Tagabantay sa bata. Ano pa? Hardinero na. Engineer pa. Electrician na. Plumber. Yung asawa ko, Brad, ibang klase. Saan to nanggaling tong babaeng ito? Galing ito ng ibang planeta. Marunong sa plumbing. Ako hindi marunong. Ako na kukurente. Mga anak ko, kukurente ako. Hindi na ako hahawak dyan. Pero siya, may alam yata to, ama. Oo. Sabi ko, ibang klase kayo, ah.
May ano ba, nagpapanday. Yes. Kaya no wonder, ang laki ng mga braso eh. Yari na naman. Oo. Daming trabaho ang asawa natin mga kapatid. Nagbantay pa sa bata. Oo. Kahit daw anong sweldo daw natin sa kanila, hindi daw magkasya. Kahit anong gawin, di nga raw mapagkasya. Ba't hindi mapagkasya? Oo. Yung iba nga dyan, pamilya dyan, yung tatay ay painom-inom lang sa kanto. Pero makita mo yung mga anak nag-aral, college. Paano nakasurvive yung mga yan? Ano trabaho yan? Ewan ko. Oo. Meron ganun eh. Bira. Tayo tuloy yung abroad. Hindi natin maintindihan. Oo. Minsan maguguluhan tayo eh. Sige lang. Oo. Maunawaan man natin yung katagalan daw. Kailan pa kaya yun maunawaan, ha? Dami pa ring utang. Pambihira. Ano ba yan? Brother Lemuel, ano bang gagawin natin sa pamilya natin? Oo. Ay, nako. Pag wala ka rang utang, wala rang nagtiwala sa'yo. Pag may utang ka raw, ibig sabihin, mayroon pang nagtitiwala sa'yo. Oo. So, how many times you will forgive others? How many times you will forgive your brethren? 70 times 7? It is not literal, ha? It is not literal. It is having a spiritual application that you will forgive your brethren or others unlimited. Amen? Bakit? Kaya mo bang gawin yan? Magpatawad palagi? Kaya mong gawin yan kung nasa Panginoon ka. Pag wala ka sa Panginoon, hindi mo makayanan yan. Lalo na yung sinabi, Pastor, hindi ko siya mapatawad, pero pag mapatawad ko man siya, I can forgive, but I cannot forget. Ay, talaga masana mo manood yan. Doon, sa Batang Quiapo, Pastor, nagsalita doon si Kining Ibana I can't forget, but I cannot forget. Ayos. Oo. Pwede na rin matawad, pero hindi mo makalimutan. Bay. Temptation ni Satan yan. Ang prinsipyo ng Diyos, when God forgive us our sins, He forget it also. Alright? He forget it also. Kaya nga, pag sumulat ka raw ng pagpapatawad, saan mo raw isulat? Ikaw daw, pag nagpapatawad ka, saan mo isulat? Sa hangin. Yan. Hindi mo talaga makikita yan. Sa tubig. Yan. Hindi mo talaga makita yan. Pag isulat mo sa papel, yung may sinasabi sa amin, resolution ang pinapatawad ko sa ganito ganyan, sulat-sulat kanina na makuha, makita pa ng ibang tao, mayroon dito, bakit si Pastor Ares, nang sulat siya na pinapatawad din ng asawa niya, ganito ganyan, maging issue pa ng buhay niya yan. Okay? Until 70 times 7, patawarin mo ang kapatiran mo. You have to forgive them always. You have to forgive them always. Pero Pastor, mayroong sinabi, fool me once. Anong sabi na? Fool me once. Mayroong sabi dyan mayroong sinabi dyan. Fool me once, I am fool me once, you are fool. Ganito, ano ba? Fool me twice. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Shame. Tama. Pastor, mayroong sinabi na, fool me once, shame on you. Pag fool me twice, abay, shame on me. Mayroong ganun, Pastor, anong gagawin ko dyan? Pag niloloko ka ng isang beses, kahihiyan niya. Pero pag niloloko na ako ng 2 beses, 3 beses, 4 na beses, 5 beses, nagkasala sa akin naman na, shame on me na, Pastor Abay, kung ganyan naman susundin mo talaga, talagang napakahirap, kapatid. Kahit ako na mismo, sabihin ko na talagang hiwalayan mo na yan. Pagka ganun, pambihira nasasabi mo kung hiwalayan mo asawa, kung niloloko ka niya. Pero hindi
brethren, it is very easy to be saved. And it's very hard to keep saved. Sabi, napakadali lang maligtas. Tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon Panginoon, ligtas ka na eh. Ngayon, ito na ang labanan. To keep yourself being a Christian. Grabe yung labanan dyan. Oo, kasi iba ang prinsipyo ng Diyos. May prinsipyo pa ang Diyos na love your enemies. Pambihira. Pastor, sabi ng Biblia, love your enemies. Mahalin ko raw ang aking kalaban. The drug is my enemy. So therefore, I love the drug. Okay, ginamit mo pa sa kalukuhan talaga eh. No? Kaya pala mahal mo, bro. Kaya pala pulang-pula yung mata mo. Saan ka punta? Ha? To the moon? Brum, brum. Ganun man. Ganun ang pambansang awitin ng mga drogista, mga kapatid. Saan ka punta? Bakit pulang mga mata? Saan ka punta? To the moon. Brum, brum. Bihira. Mayroong isang mag-asawa sa TikTok, sinabihan niya, saan ka punta? To the moon. Sabi na, to the moon. Suntokin kayo naman. Star talagang makikita mo dyan. Sa moon pa. Grabe, ibang klase ng mga awitin ngayon, ano? Saan ka punta? To the moon. Brum, brum. Skrs. Sabi na ko, anong klaseng mga word yun? Ano ba makukuha mo dun? Grabe, no? Ibang klase, no? Tapos sumisikat, naging million views, ginagamit pa sa kining Spotify. No? Mayroon pa ng isa dyan din. Kalma. Ano yung kalma? Kalma. Bibi, kalma. Huwag mo naman kong akitin para tabihan ka. Millennial. Ha? Mga millennial. Hindi pa kalma. Kalma. Pambihira talaga. Ano ba naman yan? May isa pa. Anong alam niyo? Sa iba pa. Anong alam niyo sa isa pa? Si Shaira Morera. Ano si Shaira ba yan? Sino ba yung K-pop ng mga taga-Bansang Moro? Kita mo namang kanta na. Silos din. Nagsisilos daw siya kahit hindi naman sila. Mayroong nagsabi sa akin, God, isang kapatiran, babae, dalaga. Pastor, kailangan kong mag-move on. Mag-move on ka? Bakit? May syuta ka ba? Sabi niya, wala nga eh. Yun ang problema eh. Gusto kong mag-move on. Hindi naman kami mag-move on. Sabi ko, ayos ka. Move on. Kahit hindi mag-on. Grabe ka. Oo. Mayroong ganyan mga kapatid. Ano ba taman? So, when you forgive someone, mga kapatid, it must be always. So, when his fellowship saw what was done, they were very, very sorry. Paano ba sabi dito? And then, mayroong pinakita dyan. Okay, just give me a few minutes. Ang Diyos, ganito ang pagpapatawad, ang itsura ng Diyos, kung paano ka magpatawad dapat. Kasi siya mismo nagbigay ng illustration, brethren, kung paano ka talaga magpatawad. Unang illustration niya, sabi niya dyan sa verse 23, therefore, is the kingdom of heaven likened, mga kapatid, when we are talking about heavenly things or godly things, when we are talking about salvation as a whole, ang pagiging anak mo ng Diyos, ang pagpunta natin sa langit, ang relasyon natin sa Panginoon bilang anak, father and son, ito din ay includes about talking about forgiveness, na ang sabi nga niya, mayroong sinasabi dyan, kingdom of heaven, ang kaharian ng Diyos ay katulad daw ng isang hari. Ayan, katulad ng isang hari. Who is the king na tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo? Ang Panginoon! Siya mismo! He is the King of Kings. Sabi niya, may isang hari which would take account of his servants. Nire-record na ang mga anong trabaho nila, ganito, ganyan. Or anong problema ng kanyang mga
lingkod. And when he had begun to reckon, nung nag-record na siya, sumulat na siya, mayroon siyang nakita, brought unto him, which owed him 10,000 talents. 10,000 talents, $1 billion na yun. $1 billion. Ibig sabihin, ang ginawa na ehemplo ng Diyos, isang hari na mayroon siyang lingkod, na mayroon siyang utang na hindi kayang bayaran. Bakit? Bilyon ang utang niya eh. Lingkod lang yun eh. Ano ba yung alipin na yun? Baka tumarapak lang yun. Timawa or ano. Brother, may masaklap nun kung sa gigilid yun. Naku po, hindi kayang magbayad yun, Brad. Asawa niya, mga anak niya, ibenta. Hindi pa, kulang pa. Oo. Kasi sabi dyan eh, ang ginawa niya, but for as much as he had not to pay unpayable debts, unpayable money, his Lord commanded him to be sold. Ibinta mo na lang siyang taong yan. Parang sa gladiator lang. Okay. And his wife, and his children, and all that he had, and payment to be made. The servants therefore fell down and worship him, saying, Lord, hindi mo mapasensyahan niyo po ako. Hindi ko kayang bayaran yan. Pero bayaran din kita pagdating ng panahon. Ay, sa sigira yun, Lord. Ganito, ganyan. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loose him and forgive him the debt. Pinatawad ng Diyos, wala ka ng utang sa akin. Pinatawad ng hari. Ganong klase ang illustration na ginamit ni Jesucristo when He is talking about forgiveness, meaning the origin of that forgiveness is God's forgiveness. Pinatawad, kinalimutan. Parang itsura lang din yan na ikaw na imbes na po mapunta ka ng impyerno, mga kapatid. Wala ka ng kapag-asa na makabalik sa Panginoon, makapunta ng langit kung hindi mo kailangan si Jesucristo. Grabe ang utang mo, grabe ang problema mo, mapunta ka ng impyerno, kapatid, pero ang tinangbayan ng Diyos para matubos ka, dugo niya. We have an unpayable debt before the Lord. Kaya nga, pag ikaw naligtas ka ngayon or may kaligtasan ka, naligtas ka, kapatid, kung hindi mo ginamit yan sa paglilingkod sa Panginoon, forget about everything, brethren. Wala kang utang na loob. Oh, niligtas ka ng Diyos, tapos hindi ka marunong maglingkod sa Kanya, wala kang utang na loob talaga. You don't have a credit inside daw. Kasi ang loob, inside man. Credit, utang, credit inside. So, ganun mga kapatid. So, therefore, nung ginawa sa iyo ng Diyos yan, dapat ikaw baon-baon mo rin yun kung paano mo i-emulate, sundin, pamarisan ang ginagawa ni Jesucristo kung paano siya nagpapatawad. Itong tao, itong servant na yon, nung pumunta din siya sa kanila, mayroon din siyang servant din, fellow servant, kaparehan niya, nagkautang sa kanya. Ang ginawa niya, kinuliyuhan niya, ibayar mo, ano sabi dyan? But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence. Mambihira, 100 pence. Magkano lang yung 100 pence? Ngayon, ang value niya sa panahon na yan, dolyar lang ko niya, siguro 100, 200, 300, 500 pinakamalaki. Oo. Kumpara sa 1,000 talents, unpayable yun eh. Ito kayang bayaran eh. Pero anong ginawa niya? Kaliit lang ng utang. Ang ginawa niya, he laid his hands on him and he took him by the throat. Grabe, kinuluhan talaga bro. Sabi dito, sabi niya, pay me that thou owest. Bayaran mo ako. And his fellow servant fell down on his feet and besought him, saying, have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, ayaw niya patawarin, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. Grabe naman ginawa mo. Binigyan ka ng ehemplo ng Diyos na ganitong gawin mo, pero hindi mo ginawa. Ang Diyos nga, pinatawad ka, hindi mo bayad-bayaran ang utang mo. Pinatawad ka ng Diyos, kinalimutan na. Pero ikaw, abay, gidaginot mo pa. Sa Bisaya pag ginaginot, ano yung daginot Tagalog, Brad? Para bang, ano ba, yung sinisimot mo pa talaga, sisimutin mo pa yung kakaliit na mga utang ng kapatiran mo, tapos gano'n ang gawin mo. Samantalang yung amo mo, pinatawad ka sa napakalaking utang mo. Grabe!
So, when his fellow servants saw what was wrong, become sorry. Kawawa naman yung tao yan. Came and told to their king, to their lord, all that was done. Now, then his lord, after that he had called him, said unto him, ikaw wicked servant ka, di ka nga, wala ka sa hulog, ha? Bakit? Bakit? Bakit di ka marunong patawad doon? Ako, pinatawad kita. I have compassion in you. Pero, bakit siya hindi mo siya pinatawad? Nakita nyo ngayon? Ha? Ayaw mong patawad, ha? I will send you today. To hell ba? Hindi. Kasi servants nga niya eh. Parang mga ligtas ba? Mga anak ng Diyos ba? To the tormentors. Tormentors, another name of Satan yan. Ito torment ka ni Satanas. Sige. Ha? Tinotorment. Sabi mo dyan. Ha? Should this now, tingnan mo, sa verse 33, should this not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? Naawa nga ako sa iyo eh. Katulad nung awa na habang na mayroon ako sa iyo. Hindi ka ba dapat na patawarin mo rin yung fellow servant mo? Till he should pay all that was due unto him. Sabi niya, and his Lord was wrath and delivered him to the tormentors. Kapatid, bottom line, when we are talking about forgiveness, likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Pag hindi ka marunong magpatawad sa mga kapatiran mo na nagkasala sa iyo, asawa mo, mga anak mo, they are your brethren. Okay, your neighbor na ligtas. Kung hindi, apel na yung kasama ng hibad. Dapat marunong ka magpatawad. Ang prinsipyo ng Diyos kasi, pinatawad tayo sa unpayable debt natin. Sa atin, dinaginot naman sa atin, konti lang, tinitipid-tipid lang, sinisimot-simot ng mga maliit na bagay na nagkasala sa atin. Hindi mo magawa. Kung hindi mo magawa, hindi ka rin patawarin ng Diyos, God the Father, sa ginawa mo. Tingnan mo. Tingnan mo ang prinsipyo ng forgiveness. The principle of God's forgiveness. Unpayable debt mayroon ka. Pero kinalimutan ng Diyos yan, pinatawad ka. Ikaw din, dapat baon-baon mo yun. Dala-dala mo rin. Na ikaw, marunong din magpatawad. Amen. Amen ho ba? Otherwise, di tayo patawarin ng Diyos din. Hindi yung salvation na pinatawad, ha? Hindi yung salvation doon na pinag-usapan natin, ha? Ito, sin natin, consumption, o anong kasalanan natin dyan. Amen ho ba? I hope it is clear to everybody. Marunong tayong dapat magpatawad. If there is an issue with the brethren, handle it in a way that brotherly, with love. Address the issue, address the problem, address the sin, not the brethren. Do not be objective on him, but be an objective to the sins or issues. Alright? Dahil ang paliwanag ni Jesucristo in the preceding verses ay, when you forgive, it must be according to the principle of godly forgiveness. God forgive us na imbis na mapunta natin yung impyerno, hindi na. Because of His compassion, because of His love to us, because of His habag sa atin. So, dapat marunong din tayong magpatawad, katulad ng pagpapatawad ni sa atin. Mahirap man gawin! Forgive and forget, Pastor! Pero grabe naman kabigat. But, by grace, we can do it. Amen. I hope you understand something today. Let us stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, the law of forgiveness, a godly forgiveness, a God's forgiveness, the principle of God's forgiveness. Salamat, Panginoon. Until 70 times 7? No.
it is according to you that we have this principle, must be having this principle to forgive and to forget. Lord, impossible sa amin, but with you, it is possible. Help us, O God, to render this kind of forgiveness, Panginoon, in a way that they will not abuse us. They are our brethren, they are our family. Even inside the family, we ought to forgive. Salamat, Panginoon, sa iyong katuroang yan. Purihin po yung pangalan. Bless all the brethren na nandito. Gabayan niyo po kami, mga pamilya namin. Ang mga hindi naka-attend, like Brother Alan, Sister Joy, bless them, O God. Idako niyo po sila dito, Panginoon. Next time around, kasama namin sila sa panambahan. Pagpalain niyo po kami sa sunod pa namin gagawin. Purihin po yung pangalan, and all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. But